ang priority. Ang prioridad namin dito, yung mga taong nangangailangan ng tulong. Yung mga nasa taas, yung pumipila, yung walang pambili ng gamot, walang pambili ng pagkain, natutulog sa labas, may banig, may wala. Sila po ang priority dito. Saka, alam nyo, mapapansin nyo, ang reklamo sa akin, lagi ako nagagalit. Sana yan po, importante to. Nagagalit ako sa TV. Bakit ako nagagalit sa staff namin? Pinangalagaan ko kayong lahat. Una, pag may cameraman na nakatayo dyan, pinagagalitan ko. Kasi ulo niya napapanood nyo. Tama po ba? Pag yung aking mga staff dito maingay at pinakikinggan ko ang aming mga bisita, pinagagalitan ko sa bakit. Sila po ang bida rito. Kung mapapansin nyo, di ba? Tapos sasabihin nyo, mayabang yan, hambog yan, kasi on air, ganito. Hindi po. Inaalagaan namin kayo dito. Kung mapapansin nyo po, ginawa ng TV5, inayos po yung labas. Sinemento, may bubong na kami kinuha dyan. Yung paglakad nyo, mas malapit na sa CR. Inaral po namin lahat yan. Para hindi kayo mahirapan, lalo-lalo na yung matatanda. Hindi lumalakad na matatanda, dito po namin nilalakad na matatanda. Para hindi mahirapan. Iisipin nyo po lahat yan. Kasi nag-uusga kayo ng kapwa nyo na hindi nyo pa alam kung bakit na siya nagsisimula. Hinusgahan nyo kagad ako. DSWD, hinusgahan nyo ako. Di ba? Hindi nyo po alam ang punot dulo. Ipagtatanggol ko naman ang sarili ko, lagi na lang ako tumatahimik, di ba? Ito ay sobrang bata na involved dito saka buhay ko na to Kaya lang hindi po ako, wala tong galit Ina-explain ko lang una sa lahat, yung nangyari sa batang si Janjan, bago pa mag-audition yun na ang gusto ng magulang niya na isayaw. Actually nga mabait pang staff namin. Kasi ang dala nilang CD doon para sa batang gustong patugtugin, Careless Whisper. Alam niyo naman saan nanggaling yung Careless Whisper na yan. Sobrang naging iskandalo yan sa video. So, nagprotekta pa rin kami dun sa bata, which is, hindi ko alam yan nalaman ko lang yan kahapon na ako sa magulang. Yung staff namin, gumawa pa rin ng paraan, sensitive pa rin doon sa part na yun bakit natin pasasayawin ng ganon at yun ang tugtog. So, medyo malisyoso yun. Kasi alam natin, ang problema ko dito, yung magulang po ni Janjan, ang may gustong yun ang sayawin ng bata. Hindi ko nga ako nakikita yung mga yan Di ba? Dito ko lang nakita yan. Kamusta ka na? Ano talent mo? Biglang sumayo yung bata. Sabi nila, inabuso ko dahil ilang beses ko pinasayaw. Dahil masaya, nagkakasayahan po dito. Bakit umiiyak yung si Janjan? Natakot kay Balingit. Isa po yun. Tinanong ko siya ng personal Hindi ako magsisinungaling. At isa pa, alam niyo meron siyang video Sa school niya, 4 years old pa lang siya, yun ang sayaw niya. Saka ganun ang reaction niya. Yun papakita yata sa MTRCB papakita yata sa So para lang maliwanagan nyo, ang pinanood nyo sa YouTube, yung pangyayari nang lumuluha siya, sa sumasayaw siya, at ang feeling nila, inabuso ko. Hindi ganun ang story noon. Panoodin nyo muna, simula hanggang matapos. At, di ba, para maliwanag. Para maliwanag lang. Hinuhusgahan nyo ako, na ganito, inabuso ko yung bata, inabuso namin. Alam niyo ba kung anong ginagawa namin dito sa mga tao dito sa loob ng studio? Commercial pa lang pinapasaya na kayo dito. Alam niyo ba yan? Alamin niyo yung ginagawa namin kasi yung 10 nagawa namin kabutihan, isang mali na hindi naman pagkakamali. Pinabaliwala niyo yun. Bakit ba init na init kayo sa akin? Gwapong-gwapo ba kayo sa akin? Ganun ba? Parang ganun lang Ito lahat ay biro lang, pero hindi ba, nagtataka lang. Ngayon, nakausap ko yung tatay ni Janjan. Para maliwanagan yan. Kanina tumawag siya sa akin. Namiya, kuya. Sabi ko, sino to? Ako pa yung tatay ni Janjan. Kinuha ko yung number nyo. Gusto ko lang malaman nyo na may napunta rito ang direktor at may isang babae. At ang sabi ko sa siraan daw kayo. Siya lang magkasabi. At gusto siyang kunin at gustong scholarship ng bata. Hindi ko po ginawa yon. Sabi namin, wala ang kasalanan dito si Willie. Kami ang nagsabi doon sa anak namin na yun ang sayawin. May nagpupunta dito tumatawag, siraan ako, wasakin yung show. At ang sabi, eto, nakikita nyo na nangyayari, Isipin nyo, and then pumunta ang DSWD doon, kinausap sila, tinanong, tinutusan ko yung bata yun ang sayawin. Ako pinupuntirya. Ano bang mali ko na isasayaw ng bata yon? If you will notice, kaya siya umiiyak na dahil kibalingit at wala daw siyang ngipin. Ayaw na niyang umiti. Dapat maintindihan. In fairness sa MTRCB, kay Chairman po,
Miss Mary Grace, ako ay salute you, ma'am. Kasi ang sabi niya, iimbestigahan muna namin bago kami magdesisyon. I think that's the way to do it. Huwag muna kayong maghuhusga. Hindi ba? Kanina po, nasa Inquirer ako. Nasa Philippines daw. Winasak na yung pagkatao ko. Wala na raw akong ginawa. Inabuso ko daw. Talagang ganito lang ginagawa ko sa ano. At ito pa ang masakit. Ginagamit ko daw ang mga mahihirap para sa programa. Ano ba nagawa niyo sa mahihirap? Ano ba binibigay niyo sa mahirap araw-araw? Kami ang nagbibigay sa mahihirap. Nakakatulong pa kami sa gobyerno. Di ba? Para lang po, hindi naman to, hindi to pag-angat ng bangko. Hindi ho. Hindi po yan. Tapos yung iba, sumulat na sa mga sponsors namin, sa advertisers. Ang gusto nila, mag-boycott ang advertisers. Napakasakit na ho ng umaabot na ho sa gano'n na bino-boycott yung problema, wag nyo. Alam nyo, pag binoycott kami ng advertisers, yung mga nagmamahal naman sa amin, hindi nila bibili yung produktong yan. Pag sinabi, di ba? Hindi ho eh. Hindi naman gano'n ang labanan dito. Sa ating mga galit sa akin, hindi nyo ako kalaban. Actually, kakampi nyo ako dahil gusto namin makatulong sa mga mahihirap. Di ba? Simple lang ang buhay. Di ba? Lahat naman tayo mawawala sa mundo. Maganda yung bago tayo mawala sa mundo, nagsama-sama tayo magtulong. At doon sa mga artistang nagtutweet sa akin, tumulong na lang kayo sa inyong mga kababayan. Huwag na kayong magsasalita sa tweet nyo. Hindi ko na mapalitin ang mga pangalan nyo. Kasi pag binanggit ko sa inyo, marami magagalit sa inyo. Mananiwala kayo sa akin. Marami magagalit sa inyo pag binanggit ko ang pangalan nyo. Huwag na kayong mag-tweet, pare-pareho tayo nasa industriya. Mag-concert ka, kung sino ka man, ng libre. At yung pera kikitain mo, ibigay mo. Okay? Yun ang dapat mong gawin. Huwag kang mag-tweet. Sa mga ibang artista, magkakasama tayo dito. Saka alamin nyo muna yung ginagawa ng programa. Hindi namin kailangan ipakita on-air o off-air lang. Marami kaming ginagawang kabutihan sa ating mga kababayan. Hindi naman kailangan, in behalf of course, TV5, kasi ako po isa sa mga producers ng Willing Willie, corporate po kami ng TV5. So alam mo ng staff ko yan, alam nila yan kung sino. Dito ho, sa staff namin, pag may nagkakasakit, akong personal nagbabayad ng ospital. Di ba? Yung karpintero namin, namatay yung nanay. Di ba? Yung isang dancer, namatay yung tatay. Akong personal nagbabayad dyan. Hindi, para malaman nyo lang, hindi po ibang kumpanya. Sinasabi ko lang to sa inyo, ngayon kung tatanggalin yung programa, pinipilit nyo kaming mawala sa mundo. Sana kayo sumagot ng mga pangangailangan ng mga taong mahirap na ito. Di ba? Yan lang ho, simple lang ho. Magsama-sama tayo, gatan. Dahil problema, may tsunami sa Japan, may gera sa Libya, yung ating mga OFW, hirap na hirap umuwi rito. Hindi ba? Yun ang pagtuunan natin ng pansin. At maraming street children sa kalye na dapat kupkupin nyo, dapat meron kayong bus. Kunin nyo yun, paliguan nyo, bigyan nyo ng pagkain, bigyan nyo ng school, pag-aaral, bigyan nyo ng tirahan. Yun ang dapat natin gano'n, di ba? Tama, tama. Yun po kami simple lang ang gusto namin. Hindi lang naman pera ang binibigay dito. Hindi lang naman ho yung material na bagay. Ang importante dito yung kasayahan ng puso ng bawat Pilipino. Di ba? Yun lang para lang magkaintindihan kasi masyadong mabigat yung hinuhusgahan nyo kagad ako. Pinatay ka na ako. Cancer pa lang sakit ko, patay na ako Grabe yung nakasulat kanina, sobra Binabasa ko, pero wala akong feeling na guilty. Hindi ako guilty kasi wala ako. Yung batang si Janjan, hindi ko susuhulan yon. Hindi ko bibigyan ng pera yon, hindi ko bibigyan, hindi Dahil alam niyo bakit? Nagsalita sila ng katotohanan. Tutulungan namin siya sa gusto nila. Hindi yung sa gusto nila na ganito, bibigyan ko ng pera, bibigyan ko ng kotse, hindi ko gagawin yon. Kasi ayoko magsuhol ng kahit na sino. Basta magsabi lang ng totoo, yun malaking kaluwagan na sa puso namin. Tandaan niyo po ito.